Paano kung ang susunod na malaking krisis sa Europa ay hindi magsimula sa isang putok ng baril, kundi sa mga konkretong harang na unti-unting lumilitaw sa hangganan? Sa silangang dulo ng NATO may tatlong bansang naghahanda para sa isang banta na hindi pa nangyayari pero ayaw nilang mabigla kapag dumating. Habang nagpapatuloy ang tensyon sa pagitan ng Russia at Kanluran, nagtatayo ang Estonia, Latvia at Lithuania ng malawak na linya ng depensa na idinisenyo para pabagalin, hadlangan at pigilan ang anumang posibleng pag-atake. Pero ang mas malaking tanong, ano ba talaga ang kinatatakutan nila? Bago tayo magsimula, paki-like at subscribe naman ng video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Salamat po. At ngayon, simulan na natin. Sa hilagang silangang bahagi ng Europa, tahimik ngunit tuloy-tuloy ang paghahanda ng tatlong maliliit na bansa ng NATO, ang Estonia, Latvia at Lithuania. Habang nagpapatuloy ang digmaan sa Ukraine at nananatiling mataas ang tensyon sa pagitan ng Russia at Kanluran, binabago ng mga bansang ito ang kanilang mga hangganan upang maging bahagi ng isang mas malawak na depensibong sistema. Ayon sa mga opisyal ng Baltic States, ang layunin ay simple, tiyaking hindi madaling makakapasok ang anumang potensyal na mananakop at magkaroon ng sapat na oras para makapagresponde ang kanilang mga kaalyado sa NATO. Isa sa mga pinakakitang simbolo ng paghahandang ito ay ang tinatawag na Dragon's Teeth, mga konkretong harang na hugis piramid na idinisenyo upang pabagalin o hadlangan ang paggalaw ng mga armored vehicle at tangke. Bagamat matagal nang ginagamit ang ganitong uri ng depensa sa kasaysayan ng militar, muli itong naging mahalaga matapos makita ng Europa kung paano ginagamit ang mabibigat na armor sa modernong digmaan. Sa Latvia nagsimula ang pagtatayo ng mga bahagi ng bagong border fortification project matapos ang kasunduan ng tatlong Baltic states noong 2024. Ang ilang lugar na pagtatayuan ng depensa ay kinuha ng Estado para sa pambansang seguridad, habang binibigyan naman ng kompensasyon ang mga may-ari ng lupa ayon sa mga opisyal ng gobyerno. Ngunit hindi lamang Latvia ang kumikilos. Sa Lithuania, inilagay rin ang mga anti-tank obstacle sa ilang bahagi ng hangganan nito malapit sa Kaliningrad, ang Russian exclave na matatagpuan sa pagitan ng Lithuania at Poland. Ayon sa mga opisyal ng Lithuanian military, bahagi ito ng mas malawak na engineering plan na naglalayong pagsamahin ang iba't ibang uri ng depensa sa iisang sistema. Samantala sa Estonia, nagpapatuloy ang pagtatayo ng mga hadlang, anti-tank ditch at iba pang infrastruktura sa silangang bahagi ng bansa. Ang layunin ay hindi lamang pigilan ang posibleng pagpasok ng mga sasakyang militar, kundi palakasin din ang kontrol sa mga pangunahing tawiran sa hangganan. Ngunit mahalagang maunawaan na hindi nakabatay ang estratehiyang ito sa konkretong harang lamang. Ang tinatawag na Baltic Defense Line ay isang mas malawak na konsepto ng depensa. Ayon sa mga ulat at opisyal na pahayag, sa pananaw ng mga planner ng depensa, hindi kailangang ganap na mapigilan ng mga harang ang isang pag-atake. Mas mahalaga ang pagpapabagal sa pag-usad ng kalaban. Sa modernong digmaan, bawat oras ay mahalaga. Kung mas mabagal ang paggalaw ng isang umaataking puwersa, mas maraming panahon para makapagtipo ng depensa, makapagsagawa ng reconnaissance, at makahingi ng suporta mula sa mga kaalyado. Ito ang dahilan kung bakit madalas banggitin ng mga analyst ang konsepto ng deterrence. Ang deterrence ay hindi nangangahulugang siguradong magkakaroon ng digmaan. Sa katunayan, kabaligtaran nito ang layunin. Ang mensahe ay gawing napakataas ng magiging gastos at panganib ng anumang agresibong hakbang upang hindi na ito subukang gawin. May isa pang dahilan kung bakit seryosong tinitingnan ng Baltic States ang usaping ito. Ang Estonia, Latvia at Lithuania ay kabilang sa pinakamaliliit na miyembro ng NATO sa usapin ng populasyon at teritoryo. Dahil dito, nakasalalay ng malaki ang kanilang seguridad sa kolektibong depensa ng alyansa. Kapag may banta sa isa, teorya ng NATO na dapat tumulong ang iba pang miyembro. Ngunit para maging epektibo ang sistemang iyon, kailangang makapanatili muna ang depensa ng bansang unang maapektuhan. Dito pumapasok ang kahalagahan ng mga bagong fortification. Kasabay ng pagtatayo ng mga depensang ito, pinalalakas din ng NATO ang presensya nito sa rehiyon. Patuloy ang rotational deployment ng mga sundalo mula sa iba't ibang bansang kasapi habang pinapahusay din ang kakayahan ng alyansa na mabilis magpadala ng karagdagang puwersa kung kinakailangan. Sa mga nakaraang taon, lumaki rin ang military spending ng mga bansang Baltic. Mas maraming pondo ang inilaan para sa air defense, surveillance systems, intelligence gathering at modernisasyon ng kanilang mga sandatahang lakas. Ang mga bagong depensa ng Baltic States ay hindi lamang tungkol sa pisikal na pagharang sa kalaban. Kabilang din dito ang paggamit ng ground sensors, surveillance systems, observation towers at reconnaissance drones na nagbibigay ng real-time na impormasyon sa mga military command center.
Sa modernong battlefield, ang bansang unang nakakakita ng galaw ng kalaban ay kadalasang may malaking kalamangan. Ito ang dahilan kung bakit hindi dapat tingnan ang Baltic Defense Line bilang simpleng serye ng konkretong harang. Isa itong integrated defense network na pinagdugtong ang engineering, intelligence at mabilis na military response. At malinaw na hindi ito pansamantalang proyekto. Matagal nang pinag-aaralan ng NATO ang kahinaan ng Baltic region. Ang Estonia, Latvia at Lithuania ay may limitadong strategic depth kumpara sa mas malalaking bansa ng Europa. Sa madaling salita, maliit ang espasyo para umatras kung sakaling magkaroon ng malawakang krisis. Dahil dito, nakatuon ang kanilang depensang estratehiya sa pagpigil, pagpapabagal at mabilis na koordinasyon sa mga kaalyado. May isa pang mahalagang dahilan kung bakit muling naging uso ang mga anti-tank barrier gaya ng Dragon's Teeth. Sa loob ng maraming taon, may mga analyst na naniniwalang lipas na ang ganitong uri ng depensa dahil sa pag-usbong ng precision missiles, drones at modernong air power. Ngunit ipinakita ng digmaan sa Ukraine na nananatiling mahalagang bahagi ng operasyon sa lupa ang mga tangke, armored vehicle at malalaking mechanized assault. Kapag pinagsama ang mga konkretong harang, anti-tank ditch, minefield at precision weapons, mas nagiging mahirap para sa anumang umaataking puwersa na mabilis makalusot sa depensa. Subalit para sa NATO, hindi sapat ang mga harang lamang. Noong huling bahagi ng May 2026, iniulat ng Reuters na magdadagdag ang alyansang isa pang corps-level command structure para sa depensa ng Estonia at Latvia. Ayon sa magkasanib na pahayag ng Germany at Netherlands, ang First German-Netherlands Corps na nakabase sa Münster ay magkakaroon ng mas malaking papel sa pagkoordina ng mga puwersang NATO sa rehiyon. Ang layunin ay palakasin ang kakayahan ng alyansa na mabilis magpadala at mag-organisa ng mga tropa sakaling magkaroon ng emergency. Ayon sa isang opisyal na nakausap ng Reuters, layunin nitong maghatid ng tinatawag na mass at speed sa silangang bahagi ng NATO. Mahalagang maunawaan na ang Corps Headquarters ay hindi simpleng dagdag na sundalo. Ang tunay nitong halaga ay nasa kakayahang magplano, mag-coordinate at mamahala ng malalaking military formation mula sa iba't ibang bansang kasapi ng NATO. Sa panahon ng krisis, hindi sapat na marami ang sundalo. Kailangan ding mabilis silang mapakilos at maipadala sa tamang lugar sa tamang oras. Ito ang dahilan kung bakit nakikita ng maraming defense analyst ang bagong hakbang na ito bilang bahagi ng mas malawak na pagbabago sa depensa ng Europa pagkatapos ng pagsalakay ng Russia sa Ukraine noong 2022. Habang lumalakas ang paghahanda ng NATO, tumitindi rin ang palitan ng mga akusasyon sa pagitan ng Russia at mga bansang Baltic. Noong Mayo 2026, naglabas ng mga pahayag ang ilang opisyal ng Russia na umano'y ginagamit ng Ukraine ang teritoryo ng Latvia bilang bahagi ng mga operasyon ng drone laban sa Russia. Mariing itinanggi ito ng Latvia at tinawag na walang basehan ang mga paratang. Sa United Nations, sinabi rin ng mga kinatawan ng Latvia na pawang maling impormasyon lamang ang naturang akusasyon. Sa puntong ito, mahalagang ihiwalay ang retorika sa aktual na sitwasyon. Maraming matitinding pahayag ang lumalabas mula sa magkabilang panig. Ngunit ang mas mahalagang obserbahan ay ang mga konkretong hakbang na ginagawa sa lupa. At ang nakikita ngayon sa Baltic region ay malinaw. Mas maraming fortification, mas maraming surveillance system, mas maraming military exercise, mas malapit na koordinasyon sa loob ng NATO. Hindi ito nangangahulugang may nalalapit na digmaan. Ngunit ipinapakita nito kung gaano kalaki ang pagbabago ng security landscape ng Europa sa nakalipas na ilang taon. Sa Latvia, naging malaking issue sa politika ang mga drone incident na ito. Matapos ang sunod-sunod na pagpasok ng mga drone at isang insidenteng nakaapekto sa oil storage facility noong May, napilitang magbitiw si Prime Minister Ivica Silina habang nauna nang umalis sa pwesto si Defense Minister Andris Prudz. Ang usapin ay naging simbolo ng mas malawak na debate tungkol sa kahandaan ng bansa laban sa mga bagong uri ng banta. Kasabay nito, nakaranas din ang Lithuania ng isa sa pinakamalalaking security alert sa kasaysayan nito mula nang sumali sa NATO. Noong May 2026, naglabas ang mga autoridad ng emergency warning matapos may drone na pumasok sa himpapawid ng bansa. Ayon sa mga ulat, pansamantalang inilikas sa mas ligtas na lokasyon ng ilang matataas na opisyal habang pinayuhan ang mga residente ng Vilnius na humanap ng masisilungan bilang pag-iingat. Para sa maraming mamamayan ng Baltic region, ang mga insidenteng ito ay paalala kung gaano kalapit ang epekto ng digmaan sa Ukraine sa kanilang sariling hangganan. Ngunit may isa pang pangyayari na mas lalong pinag-uusapan ng mga security analyst.
Noong Mayo 2026, nilagdaan ni Vladimir Putin ang batas na nagbibigay sa Russian President ng kapangyarihang gumamit ng armadong puwersa upang protektahan ang mga Russian citizen na nahaharap sa legal na aksyon o pag-uusig sa ibang bansa. Ayon sa opisyal na teksto ng batas, ang desisyon sa paggamit ng military force ay nakasalalay sa Pangulo ng Rusya. Mahalagang tandaan na magkaiba ang interpretasyon ng iba't ibang panig tungkol sa batas na ito. Ayon sa Moscow, layunin nitong protektahan ang mga mamamayang Ruso laban sa itinuturing nilang hindi makatarungang pag-uusig sa ibang bansa. Ngunit ayon naman sa ilang analyst at opisyal sa silangang Europa, nagdudulot ito ng pangamba dahil maaari itong gamitin bilang legal na batayan para sa mas agresibong pagkilos sa labas ng Russia. Ito rin ang dahilan kung bakit mas tumitindi ang pag-aalala sa mga bansang may malaking Russian-speaking population, kabilang ang Estonia at Latvia. Sa kabila ng lahat ng depensang itinatayo sa Baltic region, may isang tanong na patuloy na bumabagabag sa mga strategists ng Europa. Sapat ba ang mga paghahandang ito kung sakaling lumala pa ang tensyon sa pagitan ng NATO at Russia? Noong unang bahagi ng 2026, inilathala ng ilang defense analyst at think tank ang iba't ibang pag-aaral tungkol sa posibleng kahihinatnan ng isang krisis sa Baltic region. Kabilang dito ang mga simulasyon at wargame senaryo na sumusubok tantiyahin kung gaano kabilis maaaring umunlad ang isang malawakang komprontasyon. Ngunit mahalagang tandaan na ang mga ganitong pag-aaral ay hindi prediksyon ng hinaharap. Mga pagsusuri lamang ito na nakabatay sa partikular na assumptions at hypothetical na sitwasyon. Hindi lamang mga konkretong harang ang nadaragdag sa hangganan. Dumarami rin ng military exercises, lumalawak ang intelligence sharing, pinapabilis ang deployment plans, at mas malapit ang koordinasyon ng mga bansang kasapi kaysa sa anumang panahon matapos ang Cold War. Sa pananaw ng NATO, ang pinakamabisang paraan upang maiwasan ang digmaan ay tiyaking walang sino mang mag-aakalang madali itong mapapanalo. Ito rin ang dahilan kung bakit patuloy na lumalakas ang presensya ng alyansa sa silangang Europa. Mula sa mga multinational battle group hanggang sa mga bagong command structure, malinaw na sinusubukan ng NATO na magpakita ng kakayahang tumugon ng mabilis kung sakaling magkaroon ng emergency. Samantala, para naman sa Russia, nananatiling nakatuon ang malaking bahagi ng military resources nito sa nagpapatuloy na digmaan sa Ukraine. Mahigit 4 na taon matapos magsimula ang full-scale invasion noong 2022, patuloy pa ring nakakaapekto ang digmaan sa ekonomiya, manpower at strategic planning ng Moscow. Ngunit mababa ay hindi nangangahulugang imposible. At sa larangan ng pambansang seguridad, ang mga gobyerno ay hindi naghahanda para sa pinakamagandang sitwasyon. Naghahanda sila para sa pinakamasamang posibleng mangyari.